Meron bang traitor doon sa loob ng grupo na nag-usap sa Hong Kong? Nandun ako sa kwarto sa mga meeting with former President Duterte. Hindi ko matawag siguro na traitor, pero sigurado ako sa dami ng tao doon sa loob ng kwarto na yon ay meron talagang nagsasabi kung ano ang pinag-uusapan doon sa loob. Etong kanyang sinabi, etong huling sinabi, practically confirms yung chismis na mayroong isang anak na kumumbinsi kay Rodrigo Duterte na umuwi ng Pilipinas. Actually, mga kotsero, alam naman natin, nagkaroon ho ng effort nitong nakaraan na mag-asylum itong si Digonggong sa China. Di ba nabalitaan natin lahat yan? At yan ho ay na-expose no isang araw. No ito ay nilaglag o in-expose ni GMA News. Panoorin natin yung balita. Balikan lang natin para nakaka-review tayo ng konti. Kasi importante ito sa pag-uusapan natin today. Bago pa maaresto sa Pilipinas at iharap sa International Criminal Court, sinubukan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-apply ng asylum sa China pero tinanggihan siya. Ayon po yan sa isang mapagkakatiwalaang source. Ang kwento niya kaugnay ng pag-corner sa dating Pangulo sa NAIA sa pagtutok ni Maki Pulido. Noong Enero pa lang, pinaghahandaan na raw ang plano para sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon ito sa mapagkakatiwalaang source na nakakaalam tungkol sa tinaguriang Oplan Tugis ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG. Ang utos umano ni PNP Chief Romel Marvil kay CIDG Chief Nicolas Torre, aarestuhin si Duterte sa oras na lumabas ang warrant of arrest mula sa ICC. Noong March 7, lumipad pa Hong Kong si Duterte para dumalo sa isang event kasama ang mga OFW. Sa araw ding ito, inilabas ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang arrest warrant para sa kanya. Sa puntong ito, may close coordination na ang PNP-CIDG sa Interpol o International Police Criminal Organization. Gusto raw sana ng PNP-CIDG na sa Hong Kong na arestuhin si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pero ayaw daw makipag-cooperate ng Hong Kong Police sa Interpol. Yun. Hindi miyembro o state party ang China sa Rome Statute. Para mamonitor ang galaw ni Duterte habang nasa Hong Kong, binuntutan siya ng 4 na CIDG agents hanggang noong March 11 nang lumipad pa uwi ang dating Pangulo. Ayon pa sa ating source, 6 na Hong Kong police din ang nagbantay kay Duterte para tiyaking sumakay siya sa kanyang flight. Dagdag ng source, nag-apply kasi umano si Duterte ng asylum sa China pero tinanggihan ito. Sabi pa ng source, 5 ang confirmed booking noon ni Duterte pabalik ng Pilipinas. Sa Pilipinas naman, naghahanda na ang PNP-CIDG. Bahagi umano ng kanilang SAIWAR ang pagpapadala noon ng 2 batalyon ng PNP Special Action Force sa Davao International Airport. Sabi ng source, alam daw ni Torre na sakit sa ulo kung doon lalapag si Duterte at doon aarestuhin, kaya inilit daw na inaabangan ng PNP ang pag-uwi ni Duterte sa Davao. Sa NAIA Terminal 3 kung saan lalapag ang eroplanong lulan si Duterte, 4 na beses daw na dry run ang PNP-CIDG. Prinaktis pati kung paano sasabihin kay Duterte ang pag-aresto sa kanya. Dineploy ang 60 tauhan ng PNP-CIDG at 20 PNP staff. Hiningi rin ng PNP-CIDG sa pamunuan ng NAIA na sa boarding gate 116 ng NAIA Terminal 3 iparada ang eroplano. Ito raw kasi ang pinakamalapit sa elevator patungong exit sa tarmac kung saan naghihintay na ang mga coaster. Kaya paglabas ni Duterte ng eroplano, idiniretso na siya at mga kasama niya sa coaster na naghatid sa kanila sa Villamor Air Base. Sa gilid na ng runway ng airport, dumaan ang coaster patungong Villamor at matapos ang 12 oras, isinakay ang dating Pangulo sa chartered plane patungong The Hague sa the Netherlands. Para sa GMA Integrated News. Ayun, yun ang ano dyan, yun ang drama nung pag-aresto. Yun daw yun nangyari nung nagaganap or at least yung behind the scenes doon sa pag-aresto. Ngayon, mga kotsero, medyo pa lang kasi natin yung parte na yan kasi ulitin ko lang, at mahalagang parte ko kasi ito dito sa ating topic kung sino ang Tomb Raider. Kasi nagsalita kasi ito si Sara Duterte sa kanyang isang interview na magbibigay sa atin ng clue kung sino ang Tomb Raider. So, ito nga ho yung nangyari. So, nasa Hong Kong silang lahat. Si Digong, he's trying to seek asylum. Duterte's reported asylum bid is rejected. Here's why China might have said no.
Tayo raised the possibility that Duterte's reported application for asylum, which was allegedly made during his recent stay in Hong Kong, may have been denied due to China's commitment to cooperating with Interpol notices. Ang sabi ni Tayao, even if China agrees that Interpol is an important international organization and China has always cooperated with Interpol at least as far as legitimate reports are concerned, in fact, it is one of the possible reasons raised why the former president was not granted asylum, assuming again that he indeed applied for asylum in China. So mas inuna ni Chinese Communist Party yung kanyang imahe kesa kay Rodrigo Duterte. Imagine, nagpakamakapili ka na para kay China tapos sa huli hindi ka pinrotektahan. Although nagsalita na rin ng Malacanang dyan, sabi ng Malacanang, wala rin silang alam. So panoorin natin. Kasi dito mga kotsero, nagbigay siya ng konting insights sa kung ano yung nangyari sa Hong Kong. Vice, meron din po kasi lumulutang na I don't know how would I say this, report or rumor na there was a traitor in the Duterte camp that also led to the arrest of your father, VP. Thank you. Kung meron bang traitor doon sa loob ng grupo na nag-usap sa Hong Kong, nandun ako sa kwarto sa mga meeting with former President Duterte. Hindi ko matawag siguro na traitor, pero sigurado ako sa dami ng tao doon sa loob ng kwarto na yon ay meron talagang nagsasabi kung ano ang pinag-uusapan doon sa loob. Kung kanino nila sinasabi, hindi ko alam, pero kung sino ba ang nagsabi na may traitor? So malamang kung yung nagsabi na may traitor doon sa loob, malamang siya yung kausap noong tao na nandoon sa loob sa kwarto sa Hong Kong. Etong kanyang sinabi, etong huling sinabi, practically confirms yung chismis na mayroong isang anak na kumumbinsi kay Rodrigo Duterte na umuwi ng Pilipinas. Regarding dun sa traitor, nandoon ako sa room, kasama ko sila, maraming tao dun sa room, at kung sino man yung nagsabi na meron traidor, siya rin yung nakikipag-usap doon sa kasama namin sa loob. Kung ako may plano na traidorin si Rodrigo Duterte, magagawa rin ako ng plano para hindi ako ma-reveal. Ako nga yung traidor so syempre, poprotekta ko yung sarili ko, di ba? It is possible na meron talagang may connection kay Sara Duterte na kinakausap, pinainan yung kausap, at sinabi na walang warrant. Ngayon, kanino ko isisisi? Siyempre, kailangan meron akong fall guy. Para hindi ako bistado. Kanino ko isisisi? The most convenient is Bongo. The most convenient. Bakit? Kasi nga, siya yung may kampanya. At siya yung matagal nang gumagamit sa tatay ko. So, i-set up ko siya. Pero, ang totoo, may kausap talaga ako sa Malacanang. Na-auto din ako nung kausap ko sa Malacanang. At dahil sinabi sa akin na, uy, wala daw warrant of arrest. Hindi, tara, uwi na tayo. Uwi na tayo ngayon na. Marami pa akong gagawin sa Pilipinas. Ganyan. Tsaka tay, kung hindi ka umuwi, iisip, kahit meron kang warrant of arrest, kung hindi ka umuwi, paano na lang yung kampanya ng mga tao? Paano na lang yung kampanya ko sa 2028? So mukhang medyo plausible na yung kwento ni Sian Gasa. Mukhang may katotohanan na nagkakaroon na ng forma kasi lumalabas na yung actors lumalabas na yung info sa mga actors. At ang maganda, yung actor na nagsalita ay si Sara Duterte mismo. So, may hirapan siya itanggi yan. Siya mismo nagsabi. Ako, I believe na si Sara Duterte sent a message. She's sending a message kay Bongo na wag niyo nang gamitin yung tatay ko. Kaya mag-move on na kayo. Pero at the same time, dahil alam niya na may ambisyon tong isa may ambisyon to si Bongo pwede niyang i-set up as the fall guy sa anyang plano. Kung totoo tong sinasabi natin kung totoo. So, kinumbinsin niya yung tatay niya, kasi yun ang kwento ni Sian Gasa. Sabihin natin na si Sara Duterte talaga yung kwento ni Sian Gasa. Sabihin lang natin ang ganun. Kinausap niya yung tatay niya, masinsinan. Tay, may chismis. Chismis pa lang naman. Ikukumpirma ko na may warrant of arrest ka daw. Hindi pwedeng hindi tayo uwi. Kasi magbubunga tayong week. Tawag nga natin kay Bongbong Marcos, week leader siya Tapos tayo, magiging week tayo. Kailangan natin umuwi tayo for our political survival. Kami nang bahala sa'yo. Huwag kang mag-alala, hindi ka madadala sa lalabanan natin yan. Pag lumabas ang warrant of arrest mo, susugod ako sa loob. Ako mismo ang kukuha sa'yo. Ganun na usap Bahalang naman. Kaya siguro sabi ni Rodrigo Duterte, asa na ang anak ko? Nasa na ang anak ko? Di ba? Naalala niyo? Hinahanap niya si Sara. Nasa na yung anak kong babae? Siya ang abogado ko. Ganun siya. Baka kasi yun ang usapan. Baka lang naman. I mean, we're just speculating here, di ba? Baka yun ang pinangako ni Sara. Kaso mo, ito yung nakakatawa dyan Hindi siya pinapasok
pumasok. Pero hindi niya ipinilit yung kanyang sarili. Di ba? Pansin niyo yun? Di ba? Alala niyo yun? Dati, nung kay Zulaika Lopez, pinagpipilitan niya yung sarili niya. Maski sa kwarto ni Zulaika Lopez, pinagpipilitan niya yung sarili niya. Inilak pa niya yung pinto ng detention ni Zulaika Lopez. Detention room. Inilak pa niya, wala siyang pinapasok. Pinilit talaga niya yung sarili niya. This time, mga kutsero, iba. Tatay mo, wala kang reaksyon halo. Hindi niya pinilit yung sarili niya. Wala siyang ginawa. Pumunta lang siya doon, tinry niya pumasok. Siguro nagsabi na, pwede po ba akong pumasok? Kikitain ko lang po yung ama ko, ganyan. Hindi po pwede, ma'am. Hindi po pwede. Okay, harap sa press. Ayaw po akong papasukin, ayaw po papasukin, ganyan. Ito po ay isang paglabag sa karapatang pantao ni President Duterte, etc. Ganon.